Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 25, 2025 ng ikadalawamput siyam na linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma chapter 8 verses 1 to 11. Mga kapatid, hindi na hahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay. Bunga ng pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan at sa anyong iyo'y hinatulan niya ang kasalanan. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihingi ng kautusan ay maisakatuparan sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nauhumaling sa mga bagay ukol sa laman, ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan, ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang nauhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. At ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at mula po dito sa Manopelo at isa sa mga simbahan dito. Hatid ko ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito saan tayo po ay nagpapatuloy sa ating pagbabasa ng mga sulat ni San Pablo. At ito ay sulat sa taga-Roma at lagi niya pong pinapaalala sa atin na tayo po ay kailangan din mamili kung anong buhay ang ipagpapatuloy natin, kung mamumuhay ba tayo ayon sa laman o mamumuhay tayo ayon sa Espiritu. Hindi ko alam kung sa panahon natin ngayon kung inaalala ba natin ito, yung uri ng ating pamumuhay, yung lifestyle natin. Ngayon na masyado tayong nagpapasasa sa mga makamundong bagay, nagpapasasa sa mga pamamaraan ng mundo na parang hindi natin na iniisip na kung ano ang kahantungan ng ating pong buhay, kung ano ang kahantungan natin. Pero dito nga, kung tayo ay mamumuhay ayon sa laman o tayo ay mamumuhay ayon sa Espiritu. At talagang meron din tayong kalalagyan. Pero yun po, hindi nais ng Diyos na tayo po ay mapahamak. Kaya nga sabi, maging ang kanyang anak, maging si Jesucristo ay isinilang ng katulad natin, naging tao katulad natin upang lubusan tayong mailigtas sa ating pong pagkakapahamak. At ang sino man na nananalig kay Kristo ay hindi na dapat namumuhay ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. So muli, mapaanyaya sa atin, pagnilayan natin ng mabuti at nawa ay maging concern natin at magkaroon pa rin tayo o ibalik natin yung pagpapahalaga sa kung paano tayo namumuhay
sa panahon natin ngayon. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.